So, download tayo ng program, pero so ayan yung configure ng pagpo-program sa PLC, no? So, una, punta muna tayo sa control panel. So, alam mo dapat yung ating IP address ay tugma dun sa ating PLC. So, network and internet, network and sharing. So, halimbawa, ang IP address ng PLC natin ay 192.168.0.1. So, iakma natin siya. Sa akin, magkoconnect tayo sa Wi-Fi ng mismong ating PLC sa nakakabit yung ating PLC. And naka-adjust na itong ating IP address ay yung Ethernet Protocol version. Dapat naka-adjust siya sa malapit sa IP address ng ating PLC. So, kung .1 yung ating PLC, sa atin ay .22. Ayan. Tapos, validate upon exit. So, ayan. So, dito, medyo kapareho kasi niya eh. So, i-adjust ko ulit. IPv4. So, 192.168.0.12. Ayan, pwede yan. So, ayan. Okay na. So, .12 siya. .1 yung ating PLC. Pwede nyo open yung CMD para makita kung nagre-respond ba talaga yung ating router. So, ayan. May respond siya. Ngayon, tsaka natin try mag-download ng program sa ating PLC. So, yung ating PLC ay CPU 315 2PNDP. Ayan. So, yun yung ating PLC na model. So, ito ay test, yung project name. Then, create, no? So, once na na-create natin yung project, didiretso tayo sa project screen view para makita natin o makapaglagay na tayo ng ating module ng PLC. So, mano-mano yung pag-add muna natin, no? And, pwede rin yung automatic na nalalaman yung PLC, pwede rin yung mano-manong pag-add. And, so, open the project view. Ito na sa baba. Pagkatapos, dito na tayo sa add new device. Ito, sa left side. So, add new device, click natin. Tapos, ito yung controller, S7300, CPU, 315, UPNDP. So, add natin yung ating 2EH14. So, click natin OK. Tapos, pwede natin, pagkatapos nyan, syempre, i-add natin yung mga module ng ating PLC. So, yung 1BH02, dalawang 1BH02, which is yung dalawang input, at 1HH01 ang dalawa, para naman sa output. So, 1BH02, dalawa. Ayan. Tapos, 1HH01, dalawa din, para naman sa ating output. Pagkatapos nyan, i-arrange natin dito yung ating input and output. So, 0 to 1, 2 to 3, 4 to 5, at 6 to 7. So, sa ngayon, input-output lang muna yung nilagay natin ng mga module. So, punta na tayo program blocks, then sa main OB1. So, dito, sa main OB1, dito naman tayo naglalagay ng mga program at ladder diagram natin. So, gawa tayo ng simpleng program. Ayan. Halimbawa, ito yung ating start-stop sequence. Ayan. So, ito yung I0.0. Tapos, I0.7 ito, which is yung stop button natin. Ito naman yung M0.0, which is yung ating internal relay. So, ito yung ating start ng program. So, lagay tayo ng... So, after nyan, halimbawa, nagawa mo na yan, yung program na yan, pwede nyo yan i-download sa mismo PLC. So, click nyo lang yung down sa ibabaw para ma-download yung program na kinrate natin. So, ngayon, click natin, naka-Wi-Fi kasi tayo, so click natin itong Wi-Fi, no? Wireless tayo. Ayan. Show all accessible devices, then start search. So, hanapin niya yung PLC na nakabit sa ating Wi-Fi. So, nakabit siya. Click na natin yung load. Ito. Then, magka-transfer natin yung program natin
dun sa mismong PLC. Okay? So, ngayon, na-download na natin yung program. After nyo ma-download yung program, ang kiklik nyo is yung monitor. So, load lang. Ayan. Tapos, i-click natin yung monitor para makita natin yung status ng ating ladder. So, ito yung monitor, yung may salamin. Para kita nyo kung naka-on ba or hindi. Ayan. So, pag naka-blue, mean hindi yan dumadalo yung kuryente. Then, pag pumindot ka dito, makikita mo, tsaka lang dadalo yung kuryente papunta dun sa M0.0. So, pwede tayo gumamit dyan ng force para ma-on at ma-off itong I0.0 para makita yung pag-on-off ng ating internal relay. So, sa ngayon, nag-focus lang tayo sa pag-download ng ating program at paano tayo may make sure ng pagpapalit ng IP address natin ng ating laptop para makakonect tayo sa PLC. Thank you!